Hello fam, welcome back to another vlog. So 4th day na natin ngayon dito sa San Vicente, Palawan. And 8:40 na ng umaga ngayon. And for today ay magla-land tour tayo. We're gonna visit some spots dito sa San Vicente na part ng land tour. Mamaya i-share ko na lang yung mga destinations natin. Pero nag-book din kami ng land tour kay Kuya Mark Anthony. So tuk-tuk siya, 1,500 each kami ni Cass. Ililibot na tayo dito sa mga spots sa San Vicente. Tapos nakapag-breakfast na rin kami. Ayan, nagpa-room service kami. Pero yung breakfast naman na yan ay kasama na sa room rate na natin. No? Ang sarap ng breakfast. Nakakuha ako ng photos ng breakfast namin. Ayan, lagay ko na lang dito. Kasi hindi pa ako nag-vlog kanina. No? So ngayon, okay na kami ni Cass, nakaayos na. 9 AM ang call time namin. Nandiyan na raw si Kuyang Tuk-Tuk na magtutour sa atin. So ready naman na tayo. Ayun na si Cass. Good morning. Good morning. Ayan, medyo makalat pa ang aming room. Pero magpapa-room service kami. So tara, samahan nyo kami fam. Exciting, no? And yung na-book nating land tour kay Kuya Mark Anthony, nagpabigay na rin siya ng drone. Complimentary, no? So kung mag-inquire din kayo kay Kuya Mark, ewan ko, baka may charge. Pero sa atin parang sinama niya na dun sa 1.5 per ano. Kasi nga, sa kanya na rin kami kumuha nung everything, no? So baka pinackage yan. So ayun, ready na tayong lumabas. Samahan nyo kami fam sa land tour natin dito sa San Vicente. Ito na po ang ating tuk-tuk. Let's go! So ang first stop natin ay ang viewpoint and Bato ni Ningning. Ayan, magkatabi lang daw yun. So San Vicente viewpoint siya. Okay. Ilang minutes ang biyahe dito kuya? Hanggang doon sa viewpoint? 20. Okay, let's go. Ganda ng panahon na naman ngayon. Thank you Lord ulit. Thank you Lord. It's a sunny day. Oo. Kasi sa totoo lang fam, nag-worry talaga kami nung nagpaplano pa lang kami nito na may tickets na, may hotels na kami. Baka maulan kasi nga August, tag-ulan season. Pero, ayan, sunny weather ang binigay sa atin. Kaya, nakakatuwa. Yes. Nato tayo Kaya sa nga, araw. gusto nyo ng sunny ha? Magbilad kayo ngayon sa araw. Ayan na. Oops, doggy. So we're here on our first stop, ang Bato ni Ningning. And welcome to Bato ni Ningning. Entrance fee is 25 pesos per person. Tapos may sari-sari store dito sa harap. Kung di pa kayo nakapagkape or almusal, meron silang itlog dito at kape. Let's go! Paano pumunta dun? Ito. May pathway naman. Sobrang kalmado talaga ng tubig dito, no? And alam nyo fam, itong nakikita natin ay West Philippine Sea na pala tong area na ito. And kita na natin ang Long Beach mula dito. Ayun, no? Yan ang kahabaan ng Long Beach. Yan na fam, ang ganda ng Long Beach. Wow. Parang ayoko, ang sukat. Nakatayo ang sukal. Nasukalan ka na dyan. Pero no. Kasi kahit... Gusto nila ma'am takbo-takbuhan. Talaga? Dyan pala yung takbo-takbuhan sa drone. Oo. Dito na lang tayo magtakbo-takbo. Pwede naman din dito. Sobrang tumakbo yan. Natawa si Kuya. Kuya, dito na kami magtakbo-takbo. Pag dumaan ako dyan, baka kapantay ko na yung mga damo. Gusto ko yung nasukalan ka na dito. Fam, ang ganda ng view ng Long Beach mula dito. Gusto ko yung bati mo. Hi, cat. There's a cat. Ayan. Wala, ang ganda ng view ng Long Beach. The longest white sand beach in the Philippines. Yan, tapos kita rin natin yung mga islands from here. Hello, Ming Ming. Yan, may peg si Kuya eh. Ayan ang peg ni Kuya. Bababa daw ng ganyan. Hala, tara! Tara. Ayaw ni Cass masukal.
Eh sabi ni kuya, maganda yan. Mas maganda nga na masukal. Oh, hala, sige. Kasabay tayo. All for the gram. Kuya, walang ano dito ha. Mamaya may tumuklaw na sa amin dito. Oh, wala daw. Wala. Hala. Hala, ewan ko lang ngayon. Si kuya pala biro din to eh. Kuya! Tawa si kuya. Kukuha pa tayo ng drone shots ulit na landscape naman. Let's go. Char. Ready, 1, 2, 3, go. Steady lang sir ha. Ready, 1, 2, 3, go. Lakad. Balik. So, nandito na tayo fam sa ating next stop, ang Sandvik Viewpoint, and malapit lang siya doon sa Bato ni Ningning. Parang mga 3-minute drive lang, no? Kasi paakit lang siya dito. And may entrance fee din na 25 pesos dito per person. Tapos, meron din silang sari-sari store dito. Kung magutom kayo, you can buy snacks here. May eggs din sila and coffee. And hala, tingnan nyo ang view. Ang ganda ng view. Mas mataas kasi ito kaysa doon sa Bato ni Ningning. Tapos, ayan na naman ang view ng Long Beach. Tingnan nyo fam kung gaano ka banayad ang alon, oh. Halos hindi makita ang alon dito, oh, 'di ba? Ayan, tignan nyo kung gaano ka-relaxing ang view dito. Wow. Sabi nga namin ni Kas, ang swerte ng mga tao dito. Kung gusto mo ng relaxing viewpoint, akyat ka lang dito, no? Grabe, ang ganda talaga ng Pilipinas. Pag mga beaches talaga, no, number 1 talaga tayo. Kaya parang nakakawalang gana pumunta sa beach sa ibang bansa eh. Kasi sa bansa pa lang natin, napakaganda na eh. Walang tatalo eh, no?
So we're now here on our next stop for today, ang Coconut Road. So along lang yan dito sa San Vicente, Long Beach. Ayan lang ang San Vicente, Long Beach. Tapos ito yung maraming puno ng coconut. So tayo dito. Ang ganda ng mga coconut trees dito sa Long Beach. Nadaanan natin ito kahapon nung nag-ATV tayo. Pero syempre pahapon na kasi yun. Ngayon mas labas yung ganda nung shoreline kasi maaraw. Ang ganda ng Long Beach, Kas. Oh, diba? Panalong panalo talaga ang beaches ng Pilipinas. So dito tayo magpapadrone kay Kuya para may drone shot tayo ng Long Beach. Ang ganda, yan ang Long Beach. Padrone tayo kay Kuya. Alright, so tapos na tayo agad dito sa Coconut Road, no? Dumaan lang tayo dito and nakapag-drone tayo saan sa Long Beach. Ngayon, papunta na tayo ng 100 steps. Yan yung ating last stop for this tour. Let's go. Medyo rough road na dito banda, pero kaya naman ng ating tuk-tuk. Ito na! Welcome to 100 steps! Woo! Wow! Oh, diretso si Kuya sa entrance pa lang pala to. Kala ko ito na. Ang nervyos ni Kaso. Yung iba nga nagababa na dito eh. Kaya niya ng picture dyan. No? Garidi na kayo maglakad. Kala ko 50 lang. Kaya naman. May bayad po. 50 pesos. Kaya, ayan o. Tok-tok. Ayan. Tok-tok pala yun. Ayun. Ayun pa siya. Ayun, maraambal. Andun pa pala. Kaya pala sabi ni Kuya, hindi kaya lakarin pataas eh. Kaya naman pero matagal. Kasi rough road, oh. May nakita kaming ahas. As in, dito lang sa gilid, oh. Nung nadaanan siya ng trike, bigla siyang pumasok pa ganun. Parang kubot. Masabi na lang niya, ay ganun. Kaya no, sa ganyan namin nakita pa mo. Tapos nung dumaan yung trike, bigla siyang pumasok, papasok. Ang bilis eh. Ang ganda, worth it naman yung ahas na dilahanan natin. Buti na lang hindi ko nakita. Hala, ang ganda. So baka yung bayawak sir, yung Baka bayawak kasi ang bilis eh. bayawak Baka yun. bayaw. Bayawak. Halika na. And we're here on our next stop and our last stop for this tour. Ang 100 steps dito sa San Vicente, Palawan. Sinabi lang daw to na 100 steps pero wala naman daw talagang nakarin dito. Lalo na kung naka-service kayo, kung may tuk-tuk kayo, kung may single motor kayo, even van daw umaakyat dito. So, madali lang siyang puntahan. Yun nga lang rough. Natatawa siya. Bakit? Madali lang siya. Madali na siyang puntahan pero rough road talaga, fam. So medyo gaganong-ganong kayo, ganong-ganon habang bumabiyahe paakyat. Tapos, ayan, saglit lang naman, parang less than 10 minutes lang kami umakyat dito. Tapos ready na ba kayo makita ang view? In 3,
2, 1. Talent! O, diba? Ang ganda. Ayan ang San Vicente Long Beach sa kabila. Tapos may separate beach pa na nandito banda. Galing, no? Ang ganda. Yan, may pahingahan naman dito. Ayan, hanggang 6:30 p.m. sila dito. There's a dog. Kita pala yung mga islands ng Port Barton dito, fam. Yung mga nandun. Ang ganda. Sobrang kalmado ng paligid. Ayan, no? Ayan yung mga islands na malapit sa Port Barton yung pinuntahan natin. Parang nakikita ko yung Blue Ocean Restaurant. Ayun, no? Sa gitna. Yan ang Blue Ocean Restaurant pa mo. Yung pinuntahan natin nung nakaraan sa island hopping. Zoom pa natin, ha. Ayan. Oo nga, yan nga yun. Fam, ang ganda. Turquoise blue water. I'm not sure kung nabibigyan ng justice ng camera. Pero sa personal, sobrang gandang tingnan nung tubig. Ang ganda-ganda ng Palawan. Ayan, oh. Sabi ko, ikaw naman solo mo. Sagot sa akin, ang init, okay na yun. Dapat nag-tour tayo 6 a.m. eh. Aray mo. Pero ang ganda kas, no? Ganda. Ano sabi mo kanina? Para lang siya yung nakikita natin mga stock videos ng mga nature. So, yun yung pinag-uusapan namin ni Cass na alam mo yung pag tinignan mo siya, para kang tumitingin sa globe or sa mapa. Ganun yung itsura niya. Kung ano yung kulay sa globe or sa mapa, ganun yung kulay sa personal. Napakaganda. Hindi mabigyan ng justice ng camera. Camera, no? Yung view, yung color. Oo. Yung natural color niya. Oo. Yun yung sabi ko kanina na sana nabibigyan ng justice ng camera kasi sa personal, napakaganda ng kulay. Turquoise blue water. Turquoise blue water. Napakalinaw, as in kita namin yung ilalim, di ba? Tapos ang liit na ng mga bangka, ng mga islands. Ang ganda ng Palawan, grabe. So, ang maganda sa tour na ito, fam, lahat ng mga spots na pupuntahan sa land tour ay mga panoramic viewpoints, no? Kung saan makikita mo yung view ng Long Beach, ng San Vicente, Port Barton, pati mga islands makikita mo. So, napakagandang land tour na to. Number 1, kahit sino pwedeng sumama kasi konti lang yung lalakarin. Even senior citizens, yung Bato ni Ningning, konting lakad lang naman yun eh. Pati yung San Vic Viewpoint, konti lang din. Coconut Road, wala naman lalakarin doon. Pagbaba nyo, picture and videos na doon. Tapos dito sa taas, sa 100 steps, wala rin kayong lalakarin. So kahit senior citizens, fam, kayang-kaya itong tour na to. Even mga kids. Syempre, ingatan lang yung mga kids, no? Kasi diba, pag mga kids, malilikot yan, takbo ng takbo. Sa mga viewpoints, maraming mga ganitong edges. So, konting ingat lang sa mga batang kasama. Pero, marirecommend ko itong tour na ito for all ages. Even naman yung sa Port Barton, yung island hopping, marirecommend ko din siya for all ages, fam. Kasi, number 1, sobrang lapit lang ng mga island sa Port Barton. Hindi kayo babiyahe ng malayo sa bangka, hindi nakakatakot yung biyahe. Napakakalmado ng dagat. Well, of course, wag lang siguro may habagat, no? Pero, kung wala naman, napakakalmado, hindi nakakatakot, even senior citizens and kids, kayang-kaya, perfect for all ages. So, marirecommend ko ba ang San Vicente and Port Barton for all ages? Yes. No. Medyo matagal lang yung biyahe from Puerto Princesa. Nasa 2 to 3 hours papunta dito sa Port Barton and San Vicente Long Beach, no. Pero kayang-kaya naman, no? Rent lang kayo ng private van para komportable kayo. So, kayang-kaya nyong pumunta dito. And also, kung ayaw nyo naman palang bumiyahe ng van from Puerto Princesa, may mga flights na lumalapag dito sa San Vicente Airport, no? May airport din kasi sila dito. Syempre, yung mga maliliit na planes lang siguro yung nakakaland dito. Pero ayun, kung gusto nyo dumiretso dito sa San Vicente, pwede dahil may airport na sila dito. O ayan, tapos na si Cass kamusta? Masaya ang sipag ni Kuya mag-drone siya. Oo, sulit na sulit. Oo, Salamat naman. po kay Kuya. Salamat po
kuya. Tapos doon mainit siya. Sabi ko nga, di ba, kasi lalo na ako na sensitive talaga ako sa init. Yes. Oo, nakapag... Tsaka si Cas mabilis talaga tong mahiluhin sa init. Oo. Mahirapan huminga pag mainit. Pero ngayon, yung init niya dito, like, wala siyang ganong, Feels. Hindi siya malagkit. Hindi siya maalinsangan. Oo. Like na parang ma-anxious ka sa init. Yes. Oo, hindi. Naku, dapat isama natin to si Cas sa Hong Kong, sa Taiwan, or sa Japan ng ganitong summer. kasi yun yung talagang yung init na malagkit na. Di ba yung huling Hong Kong natin? Iyang ganon. Masama pakiramdam ko. Oo, ganon. Pero dito hindi, Dito no? hindi. Mainit pero presko pa rin Presko, kasi kahit na mahangin. dinadaing tayo sa kasalukuyan. Yes. Natawa si Kuya. Kuya. Parang may parinig ka kay Kuya na dinadaing tayo Dinadaing tayo pero sulit. Pero thank you naman kay Kuya kasi napaka-patient sa amin. Talagang pinupush na kaming mag-drone kahit na mainit. Binibigyan Parang pa kami ng gagawin. ideas, oo. Parang kami na nga yung umaayaw kasi mainit. Angles. Lakad ka. Pa. Oh, thank you po kay Kuya. Kay Kuya Dudong. So alauna na ng tanghali and nakababa na ulit tayo dito sa town proper. And magla-lunch na tayo fam. Dito naman tayo sa Aloy's Grill and Restaurant. Ayan. Tabi lang siya ng mango na kinainan natin kagabi. So here's our food. Ayan, chowlong. Beef stew pala ito. Tapos we have crispy pork kare-kare and squid adobo na lang. Hinintay natin. Ang sarap umorder ng squid adobo dito sa probinsya. Ang dami. Ayan o. Beef stew and kare-kare. Kain tayo. Ang sarap ng xiaolong. Para siyang kaldereta na nilagyan sa bako. Kain tayo pa. Squid. Sarap. Gulay. Sarap ng fresh ng talong Cas. May xiaolong. Sarap siya. Manamis-namis na maanghang. Sarap niya. Lalo na pag maulan. Parang ang sarap ito higutin. Kare-kare. Gusto ko yung talong. Sarap. Fresh. Umali. Ang ganda ng color niya. Ang crispy. May noodles pa na ng xiaolong, oh. Ang sarap ng timpla, no? Iba yung noodles nga. Kaya yung xiaolong. Yung noodles yung xiaolong. Tapos na kami kumain from naubos namin. Although may take out pa kaming kare-kare, no? Pero yung squid, ang sarap ng squid. Tsaka ang generous ng serving nila. Tapos parang mas relatively cheaper dito. 780 pesos ang total bill namin. Tapos parang we feel na mas masarap para sa amin lang naman. Or baka iba din yung order. Pero mas nagustuhan namin yung food ngayon, ngayong lunch. Panalo dito sa Aloy's, try nyo din dito. So since piyesta ngayon dito fam, merong palaro dito oh. Alam mo yung parang palarong Pinoy noon na may mga banderitas, may mga kawayan, ayan, mga bagets. Ayan oh, di ba yan yung mga palaro natin noon? So ang sayang makita na pinapractice pa rin siya dito sa Palawan. May palayok din oh, galing. Palarong Pinoy. Okay, let's say goodbye to Kuya Dodong. Salamat po. Ingat po. So, nandito na tayo fam sa ating hotel. Tapos na ang ating land tour. Time check, 2:40 na ng tanghali. O, diba, inabot din tayo ng 2:40. Kala natin hanggang 12 lang tayo, no? So, ayun, ang saya. Sulit ang ating tour. Balik na muna tayo ng room natin. Wow, luminis ng ating room. Ayan na. Hindi ba? Yung sunblock namin na iwan. Pero ang ganda ng araw, tuyo yung mga sinampay natin dyan ngayon. Anyway, pahinga na muna tayo fam.
siesta time, o diba? Tapos mamaya, tingnan natin kung anong gagawin natin. Lalabas po tayo, magsuswimming. Let's see. Hello fam, so 5:30 na ng hapon ngayon and kagigising lang namin. Nagpahinga lang kami kanina pag balik dito sa hotel, no? Siesta time talaga. And inantok lang talaga kami ni Kaso. Nagpahinga kami. And ngayon, 5:30 na at sa sunset na maya-maya. Plano namin mag-swimming sa taas para matry din naman natin yung amenities dito sa hotel. So nakapagpalit na ako ng pang-swimming. Swimming tayo sa swimming pool nila. Ito na ang kanilang pool fam. It's an infinity pool. Ang ganda pala mag-sunset dito. Tamang-tama, ano? Halika, maligo tayo. Uy, sarap. It's an infinity pool. Parang malalim. Let's see. Uy! Joke, ito lang. Can you try? Ito siya. Ito ko. Halika. Pero pantay. Yes, I think you can stand naman. Ganda pala. Yung reaction talaga niya, yung lalim na. 5 feet ata to eh. Oo, parang. Kung 4 feet lang ako. Hindi siya edge talaga. May bato pa. Ibig sabihin kung may nalaglag kang gamit, may sasalo pa. Ayan o. Uy, palalim ata ng palalim eh. Hindi same lang. Same lang. Sabi ni Kuya Dudong sa kanya, isip mo lang yan, hindi nauunahan ka ng takot sa isip mo. Hindi mo patras ako ng patras, pero yung tubig hanggang dito lang. Nakita pala ni Cassie Wilbert. Nagpa-picture siya kanina. Ayan. Lumabas kasi si Cass kanina. Nasaktuhan niya paglabas niya. Papasok pa lang si Wilbert. Nakita niya, nagpo si Blue Ocean Restaurant. Pumunta pala sila. Ayan, emote-emote. Ang ganda. Ito pa mga villas nila yan, no? Kung gusto niyo mag-stay sa mga villas, meron silang mga ganyan. Yan talaga beachfront na, no? Kasi ito mga room na to, ito yung mga hotel rooms, eh. Tapos, ayun yung sa villas. Yan, dyan tayo ATV. Ang sarap mag-ATV, diba? Kaya napili din namin tong Hotel Elizabeth. Kahit magdagdag kami ng mga 2K, 3K plus pesos per night, sabi namin sulit na kasi makakapag-rent tayo ng ATV. Kasi nung naghahanap kami ng hotels dito, yung problema namin ni Cass, na paano tayo makakalakad sa Long Beach? Eh, sabi ni Cass, uso daw dito yung mga nagsisingle motor, diba? Tapos binabaybay yung buong Long Beach. Tapos sakto naman, nakita namin tong Hotel Elizabeth na may ATV. Sabi namin, ayan na. Kasi parehas kami hindi marunong magmotor. Yung ATV, madali lang siya. 4-wheeler kasi siya. And Long Beach agad paglabas mo. So ngayon we opted naman na sulitin naman natin yung amenities ng hotel na binayaran natin. And tapos na rin naman yung itinerary natin dito sa San Vicente Farm. Kasi yun lang naman talaga ang pupuntahan sa Lantol. Although meron pang isa yung... Alimanguan ata yun. Alimanguan ba yun? Oo, alimanguan. O basta ilalagay natin dito. Ang sabi ni Miss Ann, yung manager dito, hindi daw niya ma-recommend na puntahan yun ngayon kasi sobrang maputik daw ang tubig doon sa ngayon. Kasi nga parang umulan yata nung isang gabi, yun, maputik daw. Hindi daw niya ma-recommend yun. Tsaka medyo may trekking siya ng kaunti. Yun lang naman. Pero the rest naman ng mga spots na cover naman natin. So, tapos yung itinerary natin, pahinga na lang talaga kami ni Cass, enjoying ang amenities dito sa hotel. Kasi tomorrow, fam, ng umaga, check out na rin tayo dito sa hotel and magpapahatid na tayo sa Puerto Princesa. Check namin yung oras ng biyahe bukas. 3 oras din mula dito, no? Tapos, naghanap na rin ulit kami ng van. Nagtanong kami dito sa hotel, yung presyo ng van nila, private, ay 9,000 pesos. So, naghanap kami ng ibang option. Nagtanong kami kay Kuya Mark. Although si Kuya Mark kasi nasa Port Barton na kaya medyo nahiya na kami makipag-communicate. Oo, kasi nga, nasa Port Barton siya, dito kami sa Long Beach. Pero tinanong pa rin namin, may nahanap si Kuya Mark na private van, 6,500 naman. Tapos, nagtry din kami sa trike driver na na-meet namin kagabi nung kumain tayo sa Mango. Ayun, nahanapan niya tayo kasi may mga joiners din pala na bumabiyahe. Kahit na low season ngayon, meron pa rin niyang pa-isa-isa. Hindi man as regular as the peak season. May pa-isa-isa pa rin kasi yung mga locals, syempre, yun yung mga sinasakyan nila pa Puerto Princesa. So, yun yung nakuha namin. Joiners pa rin.
So, mas tipid yun kasi 600 pesos din ang pamasahe as compared sa private van na 6.5. So, alas 9 ang alis namin bukas para 12 nasa puerto na tayo. Alas 6 pa kasi yung flight natin eh. So, may mga 4 na oras pa tayo sa puerto magla-lunch, mamimili ng pasalubong bago pumunta ng airport. So, yun lang. Ganun lang ka-chill ang ating itinerary. Lapit na ang sunset. Tapos na kami mag-swim doon sa taas. Ngayon, palabas naman tayo sa Long Beach. Makita ulit natin ang Long Beach today habang nagsa-sunset. Na, malapit ng sunset. Dami nilang kalateya. Ang ganda ng pagkakatanim. Taray, ganda ng pagkakahubad ng bathrooms. Parang Ann Curtis. Pipicture na natin siya. Gusto daw niya magpa-picture dito sa sunset. Dali kasi mabilis lang yan lumubog. 6:17 na. Oh, yan. Sige. Yan o. So ito na, pabalik na tayo ng hotel. Tapos na ang sunset. Ayan na siya. Hello fam, so alas 8 na ng gabi and ready na tayo mag-dinner. For tonight, we planned na dito na rin mag-dinner sa hotel para ma-experience din naman natin na kumain dito sa hotel, no? And naisip kasi namin kung magta-trike din kami pa town, 400 din balikan yun. So, might as well, dito na lang din para magka-chance din tayong makatry ng food dito sa hotel. So, nag-order na kami kanina, mga 40 minutes ago, and ready na yata yung food natin. So, lalabas na tayo dito sa lobby. Dito tayo sa lobby kakain. Let's go. Yung si Cass. All pink. Pink ba yan? Pink. Yes. Very pink. Let's go. Okay, let's eat fam. We have pancit, chicken and pork adobo, steamed veggies, and rice. Come on. Native chicken gamit nila. Kain tayo fam. Sarap naman ang gulay natin. Steamed veggies with bagoong. Palit tayo ng chicken. Sarap ng gulay. Ang fresh. Pansit. Tikman natin ito ang palaya. Fairness, yung ampalaya na nakakatakot kainin. Ito hindi. Sarap yung bagoong. Mabait siya. May pait pero hindi yung like pakla. As in wala. Nice. Lasa. You like it? Sarap din na ang gulay. Sarap ng gulay. Fresh na fresh yung pagkaka-steam niya. Sarap yung bagoong. You like it? Tapos na kami kumain, 8:40 na ng gabi. Yan ang sarap ng ating kinain. Ang sarap ng pansit nila, adobo, and yung gulay panalo. Sobrang fresh ng steamed veggies. Masarap yung bagoong, yung kanin masarap din. So that's it fam for this vlog. Mag-good night na muna kami. Mag-ayos na rin ako ng gamit. Ng gamit ko. Kailangan ayusin na natin to kasi maaga kami bukas. Alas 9, pipick upin kami ng service dito. Plano namin mag-breakfast ng maaga, like 7 a.m. Para hindi tayo busog babiyahe kasi medyo zigzag yung dadaanan palabas ng San Vicente, di ba? Papuntang main road. Sabi namin ni Cass, agahan natin kumain para hindi tayo sobrang busog na sasakay ng van, no? May ganun talaga, no? Ganyan talaga ang trentahin, fam. Paplanuhin mo talaga pati yung mga ganyang bagay, ano? So, ngayon, mag-ayos na tayo ng maleta para tomorrow, breakfast na lang tayo. Tapos, konting ayos na lang ng mga toiletries pa. Para on time din tayo, no? Kasi yung sasakyan natin ay joiner van. So, we really have to be on time. Nakakahiya din naman malate kasi may mga kakasabay din tayo doon sa van, no? So, yun lang fam. Sana na-enjoy nyo itong vlog natin today. And tomorrow is our last full day dito sa Palawan, no? Anyway, lahat ng mga gagawin pa natin bukas sa Puerto Princesa, isi-share ko na lang din sa vlog tomorrow. So, before I end this vlog, please follow me sa aking mga social media accounts na i-display ko dito sa screen. Also, fam, kung nagustuhan nyo itong vlog na to, please pakilike nyo naman. And huwag nyo kalimutan na mag-subscribe sa aking YouTube channel. Click nyo lang, fam, yung subscribe button sa baba and malaking bagay na sa akin yan. So, maraming salamat sa panonood and I'll see you on my next Palawan vlog. Bye!